Kumusta po kayong lahat mga tropa? Magandang gabi po sa inyong lahat. So for today's video, ang pag-uusapan natin is yung mga bagay na hindi mo na magagawa ngayong 2024 kung ikaw po ay nagpaplano at nag-a-apply papunta rito sa Canada. So pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi mo na maaaring gawin or hindi na pwedeng gawin ngayong 2024. Ayan po ay meron ng announcement ng IRCC. So, kumbaga yan po ay talagang napag-usapan na nila at napag-desisyon na hindi mo na maaaring gawin yung mga bagay na dati maluwag sila, mas mabilis magproseso ng mga papeles, mas madali kang makakakuha ng status dito sa Canada. So, ayan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So, ayun, pero bago tayo magpatuloy mga tropa, 477 subscribers na po pala tayo. Labis ko pong na-appreciate yung support ninyo, yung mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga magsusubscribe pa lang in advance, thank you po sa inyong lahat mga tropa. So ayun, ano-ano ba yung mga bagay na hindi mo na maaaring gawin or hindi mo na pwedeng gawin ngayong 2024 dito sa Canada? So number 1, kung ikaw po ay nagpaplano na mag-turista at maghanap ng trabaho pagdating dito sa Canada. So, ayan po, hindi mo na po yan pwedeng gawin ngayong 2024 dahil alam naman natin na ang Canada ngayon is napakahigpit at nag-announce na sila tungkol dyan sa mga tourist visa holder na hindi na sila pwedeng mag-apply ng work permit. Alam ko, last August 28, 2024, in-announce nila yan na hindi na pwedeng magtrabaho yung mga turista, pero yung mga turista na nakapag-apply na ng work permit before yung August 28, 2024, so ayun, on process na po yung papeles nila. Wala po kayong problema, pasok po kayo sa mga pwede pang aprubahan dahil before naman yung date na sinabi nila. So goods na goods pa po yun. So yung August 28 onwards, so yung po yung hindi na pwedeng mag-apply ng work permit kung ikaw po ay naka-tourist visa. So dahil alam po natin na ang Canada ngayon is napakadaming immigrants, medyo magulo po yung system nila, pero malalaman natin yan after few years kung ano po ba yung magiging changes nila sa ginawa nilang guideline na yan. So ayan, from tourist visa, so hindi ka na po pwedeng mag-apply ng work permit, hindi ka na po pwedeng magtrabaho. So ayan, number 2, kung ikaw po ay nagpaplano na mag-aral dito sa Canada at dadalhin mo yung asawa mo katulad nung mga nakaraang taon na pwede mong dalhin yung asawa mo, pwede kang mag-international student at yung isa magtatrabaho full-time para makasupport dun sa pambayad ng tuition. So yung asawa naman na nag-aaral, pwede pa siyang mag part-time nang sa ganun makapag dagdag income. So ngayon hindi na po pwedeng dalhin yung asawa kung ikaw po ay mag-i-international student. May announcement na rin sila dyan mga tropa. So ayan, medyo mahigpit talaga ang Canada ngayon. Marami silang mga binabago sa rules nila dahil sobrang dami ng immigrants. Yung iba magugulo, gumagawa ng kung ano-anong kalokohan. Kaya kumbaga yung Canada gusto nilang linisin yung ano nila ngayon, yung system dahil talagang sa mga hindi nakakaalam, magulo po ang Canada ngayon. So yung mga may status na, wala na pong problema yun dahil naka-PR na sila. Yung iba citizen yun, mas maganda yun dahil citizen na sila. So ayun, sa mga nagpaplano ng mag-student dito sa Canada, yun po, hindi nyo na po madadala yung asawa nyo rito ngayong 2024. So yung pangatlo natin, yung LMIA na ibinibigay ng employer mo. So, hindi na po yan valid, hindi na po nila i-honor yan, hindi na po nila aaprubahan yan. Kung nandun ka po sa area na merong 6% unemployment rate pataas, so kung nandun ka po sa area na yon, kahit na may LMIA ka, hindi na po nila yan i-honor, hindi na po nila yan i-approve dahil yung mga Canadians na
gustong maghanap ng trabaho, sila po yung nababypass, sila po yung nawawala ng karapatan makapagtrabaho dahil yung mga temporary foreign worker, yung po yung kumukuha ng trabaho na dapat para sa Canadians. Yun po yung isa sa reason kung bakit medyo naghihigpit din sila sa mga ibang rules katulad niyang LMIA na yan na dati naman kapag meron ka na yan, kahit nasa ang area ka ng Canada, walang problema, malaking bagay na po yan sa pag-a-apply mo ng permanent residency. So ngayon, ulitin lang natin, like I said, kung ikaw po ay nasa lugar na may mataas na unemployment rate, 6% pataas, kahit na may LMIA ka, hindi na po yan i-honor ng government. So ipa-priority po nila yung mga nandito na sa Canada and yung especially yung mga Canadians dahil nagrereklamo din sila, syempre papanigan ng government yung mga Canadians dahil bansa nila ito. So ayan po ang isa sa mahirap din kapag pumunta ka ng Canada na wala ka talagang plano, na basta ka lang pupunta rito tapos sasabihin mo lang madali lang naman mag-apply ng PR sa Canada, pero at the end of the day hindi po ganun kadali ang pumunta rito sa Canada. Kailangan po may plano po talaga kayo at meron kayong sapat na impormasyon bago kayo pumunta rito. Of course, number one yung pera, budget, yan po kasi mahal po rito sa Canada, especially hindi ka pa PR. So nandun po yung kaba, yung takot na anytime soon kapag nag-expired yung visa mo, pwede ka nang mapauwi ng Pilipinas. So ayan yung mga bagay na hindi mo na pwedeng gawin ngayong 2024 dito sa Canada. So talagang mahigpit sila at ikaw tropa, ano sa tingin mo? Gusto mo pa bang pumunta ng Canada? Gusto mo pa bang mag-take ng risk dito sa Canada? So i-comment nyo lang dyan yung mga tanong nyo. Susubukan nating sagutin lahat ng yan. At kung kayo po ay nakapag-apply na at gustong-gusto nyo po talaga makarating ng Canada, wag na wag po kayong mawawala ng pag-asa na hindi naman porket sobrang stricto ng Canada ngayon is wala na kayong pag-asang makapunta rito. So ano lang po yan, tiyaga, kunting tiis, pero expect na talagang pag nakarating kayo rito, mahirap po talaga ang sitwasyon ngayon dito sa Canada. So ayun, bago natin tapusin yung vlog natin mga tropa, I hope nakabigay ako sa inyo ng idea at maraming salamat po kung nakarating ka sa part ng video natin na ito. Thank you sa inyong lahat mga tropa at good luck po sa application ninyo.